Ito yung pagsasara ng ating tema ng buwan ng Pebrero, which is love, no? O pag-ibig. Lahat tayo, maliit man o malaki, matanda o bata, mahirap o mayaman, lahat ay nakaranas ng pag-ibig. Iba't ibang klase ng pag-ibig. Pag-ibig ng mga magulang, pag-ibig ng mga kapatid, mga kaanak, mga kaibigan, no? At higit sa lahat, mga kapatid, naranasan din natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Naniniwala po ba tayo doon? Yes. Na iniibig tayo ng Diyos? At huwag kayong mag-alala, ang Diyos na umiibig sa atin ay pag-ibig. No? Bakit nasabi ng kasulatan na ang Diyos ay pag-ibig? At bakit kailangan mag-ibigan din tayo sa isa't isa? Kung ang Diyos ay pag-ibig, dapat mag-ibigan din tayo sa isa't isa. At ito ang utos ng Diyos ngayong umaga na ito na ating pag-aralan bilang mga mananampalataya sa Kanya. Ang key verse natin ngayong umaga, mga kapatid, is 1 John chapter 4, verse 7 to 19. Hayaan niyo po, nabasahin ko muna ang ating pag-aaralan. Ang sabi dito sa 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Yes, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umiibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. 11. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. 12. Walang nakakita kailanman sa Diyos, wala, ni isa. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. At ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. 13. Dito'y nalalaman namin na kami nananatili sa Kanya at siya'y sa amin sapagkat binigyan niya kami ng kanyang Espiritu. This is the Holy Spirit. 14. At nakita namin at nasaksihan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. 15. At sino mang nagpahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya'y sa Diyos. 16. At ating nalalaman at sinasapaltayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Inulit niya ito, kapatid, sapagkat ito'y mahalaga. 17. Pag-aaralan natin mamaya. Dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghukom sapagkat kung ano siya ay gayon din naman tayo sa sanlibutan na ito. 18. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. At sa panghuli, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Ito'y pag-aaralan natin ngayong umaga na ito. Samahan niyo ako, kapatid, sa ating paghihimay-himay, sa ating key verse ngayong umaga na ito. Tandaan, ang Diyos ay pag-ibig. Ang sabi sa Genesis, kapatid, ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. No? At kung ang Diyos ay pag-ibig, dapat tayo din mga tao na nilikha ayon sa wangis ng Diyos ay kailangan marunong din umibig. No? Marunong din tayong magmahal sapagkat kung tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, kung ano ang pag-iisip at rasyonale ng Diyos, kung anong tama at mali, alam natin, dapat ganyan din tayo. At ito, kapatid, ang sinasabi dito sa 1 John chapter 4, verse 7 to 19, ang sabi dito sa 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Pagmasdan muna natin yun. Mga ibig, ang utos ay ano?
mag-ibigan tayo sa isa't isa. At ano yung dahilan kung bakit tayo kailangan mag-ibigan sa isa't isa? Sapagkat ang ating Diyos, ating minamahal na ating sinasamba ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay sa Kanya. So kung tayo ay sa Diyos, dapat tayo ay marunong magmahal. Ano yung basihan natin? Paano natin malalaman na tayo ay inibig ng Diyos? Paano natin malalaman na tayo ay mahal ng Diyos? Paano natin malalaman na tayo ay patuloy na iniibig ng Diyos? Yung kasunod, ang bawat umiibig tayo na iniibig natin ng Diyos ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Yung tanda na tayo ay inibig ng Diyos ay kung tayo ay ipinanganak muli at nakilala natin siya. From the previous Sundays and Wednesdays sa atin ang pag-aralan, ang pinag-aralan natin, ang pag-ibig ng Diyos ay nakakapagligtas. Diba? Si Nicodemo na hindi naman nakikilala kung sino ang totoong Diyos, nung siya ay napakay Jesucristo, siya ay nagbagong muli, nag-iba yung kanyang pananaw sa buhay. Siya ay ipinanganak muli. At ganoon din kapatid yung isang tulisan na nakapako sa krus kasama si Kristo. Nung una ay tinutulisan niya ang Panginoon, kinukutsa niya, tinutuya niya. Pero bigla siyang nagbago ng pag-iisip, ipinanganak siya muli at nakilala niya kung sino yung nasa harapan niya. Ang Diyos at ang Hari ng kanyang buhay. At ganoon din kapatid, paano mo malalaman na iniibig ka ng Diyos? Kapag ikaw ay kanyang binuhay muli at nakilala mo siya. Ang tanong ngayong umaga, kilala niyo ba kung sino ang Diyos? Sabi amen. Tinanggap ba natin kung sino ang Diyos? Sabi amen. The gospel message is this. Sabihin namin kung sino ang Diyos. Sabihin namin kung sino ang aming mahal na Panginoong Jesucristo at kayo'y dapat magsisi at paniwalaan siya. Ang tanong, nagsisi po ba tayo sa ating mga kasalanan at pinaniwalaan natin siya? Sabi amen. Yes. Isa sa mga fundamentals ng pagpapanganak muli ng tao, kapatid, or yung tinatawag natin the doctrine of regeneration, na tayo dating mga patay sa ating mga kasalanan, tayo binuhay muli ng Diyos. Isa sa mga manifestasyon na iyon ay dapat ang tao ay marunong magsisi sa kanyang mga nagawang kasalanan. Kapag sinabi magsisi, from the root word repentance, and the Greek is metanoia, ibig sabihin pagbabago ng pag-iisip. Kung dati kapatid ikaw ay magnanakaw, at nakilala mo si Kristo, nalaman mo na walang puwang ang mga magnanakaw sa kanyang kaharian, ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan at patatawarin ka ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ay mahabagin at mapagmahal. At kapag pinatawad ka na ng mahal na Panginoon, dapat yung kasalanan na iyong pinagsisihan, hindi mo na babalikan. Kasi kapag binalikan mo yung kasalanan na iyon at patuloy mo pa rin siya binabalikan, hindi totoo ang iyong pagsisisi. Sapagkat ang pagsisisi ay may kakipit na pagbabago ng pag-iisip. Nagsisi na po ba tayo sa ating mga kasalanan? Sabing amen. Hindi na po ba natin binabalikan yung kasalanan na ating pinagsisihan? Sabing amen. Kung gayon kapatid, ikaw ay iniibig ng Diyos. Sapagkat kaakibat ng pag-ibig ng Diyos ay ang pagpapabanal sa kanyang mga anak. At nais ng Diyos na ikaw ay malinis, no? At ang nais ng Diyos na hindi mo nabalikan yung mga kasalanan. Ang punto, ang bawat umiibig, ang bawat marunong umibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. No? Kaya nga ang utos ay mag-ibigan dapat tayo sa isa't isa. Paano natin malalaman yung mga hindi totoong ipinanganak ng Diyos? Sa 8, ang hindi umiibig o yung hindi marunong magmahal sa Diyos at sa kanyang kapwa ay hindi nakakakilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at dapat tayo ay marunong umibig. Meron po ba tayong mga hindi pa napapatawad sa kanilang mga nagawang kasalanan sa atin? Yung mga pinagkakautangan nila na hindi pa rin nila nababayaran,
na hanggang ngayon tayo pa rin ay mainit ang ulo sa tuwing nakikita natin sila. Tandaan mo kapatid, kung nasa estado ka na yon na hindi ka makapag-move on, sa estado na hindi mo kayang ibigin ang iyong kapwa, hindi mo kayang ibigin ang iyong asawa, hindi mo kayang ibigin ang mga taong nasa paligid mo, let alone hindi mo kayang bigyan ng pansin na ibigin ang Diyos, kailangan pagsisihin mo ito kasi ito ay matinding kasalanan. Ang sabi sa Biblia, kapag hindi tayo marunong umibig, hindi natin nakikilala ang Diyos. At kung hindi natin nakikilala ang Diyos, wala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dalawa lang yan. Makakatanggap ka ng pag-ibig ng Diyos at ikaw ay maliligtas. Makakatanggap ka ng kahabagan ng Diyos, hindi ka mapupunta sa impyerno. O makatanggap ka ng galit ng Diyos. Saan ka, kapatid? Mas mainam na tayo ay nasa ilalim ng pag-ibig ng Diyos. Paano natin malalaman na tayo ay inibig ng Diyos? 9. Dito nahayag ang pag-ibig sa atin. Paano natin nalaman na totoong inibig tayo ng Diyos? Na totoo ang kanyang pag-ibig sa atin, na hindi peke ang kanyang pag-ibig, na ang pag-ibig niya ay may hangganan, na ang pag-ibig niya ay kaplastikan lamang sa atin. Paano natin malalaman yun? Well, sa Biblia hindi sinabi yun, kapatid. Ang sinabi sa Biblia, ang kanyang pag-ibig ay totoo, ang kanyang pag-ibig ay eternal, ibig sabihin wala itong hangganan, at ang kanyang pag-ibig ay tapat. Faithful, kapatid. Ano ibig sabihin nun? Bagaman tayo ay nagkakasala sa kanyang harapan, patuloy pa rin niya tayong iniibig. No? Ang asawa, kapag nagkamali yung asawang lalaki sa asawang babae, anong gagawin ng asawang babae? Magagalit na siya. Baka mag-flying saucer na lang at pinggan kanita, sobrang mukha na ng asawang babae, kaya yung lalaki, itong yung lalaki, gagawang mayap. Pero in Ginoo, di ako makalita. Ang Diyos, kapag minahal ka niya, bago pa naitatag ang mundong ito, alam ng Diyos na ikaw ay isang makasalanang tao. Alam ng Diyos na ikaw ay patuloy na magkakasala. Kahit alam ng Diyos yung bagay na iyon, kahit alam ng Diyos na ikaw ay isang makasalanan, kahit alam ng Diyos na ikaw ay isang sugarol, ikaw ay isang mabisyong tao, ikaw ay isang magnanakaw, ikaw ay isang rapist, o kung anumang kasalanang mabigat yung nagawa mo sa buhay mo, alam ng Diyos yan. Bagamat alam ng Diyos yan, minahal ka pa rin niya. Pero ang tao hindi kayang gawin yun. Pero ang Diyos, ginawa niya yun para sa atin. Bakit? Kasi nais ng Diyos na ipakita niya sa atin na siya ay pag-ibig. Ano pa ang ginawa ng Diyos sa atin? Basahin natin sa 9. Dito na ihayag ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano yung ginawa niya? Ang kanyang bugtong na anak, ang nag-iisang anak ng Diyos, ay kanyang ibinigay sa atin sa sanlibutan na ito bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Sabi ko, ano yung ilustrasyon na iyon? Merong isang mag-ama at meron silang pag-aari na isang maganda o magarbong mansyon. At itong mansyon na ito, nung isang araw na umalis ang mag-ama na ito magbakasyon, pagbalik nila galing ng bakasyon, nadagdag nila yung kanilang mansyon na sinusulog ng mga tulisan. Ninanakaw ang kanilang mga ari-arian at sinisira yung kanilang pamamahay. No? At napansin ng ama, habang yung mga tulisan sinisira nila yung pamamahay, sinusulog nila yung pamamahay, mayroong kapasidad, mayroong pwede mangyari na yung mga tulisan nito ay mamamatay kasi masusunog yung bahay. Pwede silang masama sa sunog. Kaysa sa magalit ang ama, ito yung ginawa niya. John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama sa atin, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ano yung sinabi? Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. So ano yung ginawa ng Ama sa oras na yun? Nasusunog ang pamamahay, yung mga tulisan, yung mga makasalanan, yung binabalahuran nila yung bahay. Ang sabi sa kanyang anak, anak, puntahan mo yung mga tulisan na iyon at iligtas mo sila, baka masunog sila. At maging ready ka na mamatay sa proseso na ito.
Anong ginawa ng anak? Perfect obedience, kapatid. Walang pagdadalawang isip. Sumunod ang anak sa kalooban ng ama. Ano yung ginawa ng anak? Without second thought, kapatid. Kahit alam niyang siya'y mamamatay sa proseso na ito, lumusong siya sa naglalagablab na mansyon at iniligtas niya yung mga tulisan na nandoon. At sa proseso na iyon, siya ay namatay. Pero yung mga tulisan na mga makasalanan, sila ay naligtas. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, na kaya niyang ibigay kahit ang kanyang nag-iisang anak para iligtas tayo mga tulisan na hindi naman karapat-dapat na iligtas ng Diyos. Ito yung pag-ibig na nahayag sa bawat isa sa atin. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Dapat tayo'y patay na sa impyerno. Dapat ang ating mga kaluluwa ay dapat patay na sa impyerno. Pero ang anak ay isinugo para sa atin upang ang kanyang buhay ang maging kapalit ng ating mga kasalanan. Imagine that, kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga sa John chapter 15 verse 13, greater love have no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ang ating Panginoon sa Kristo, bagamat hindi naman niya tayo totoong mga kaibigan, tayo mga rebelde sa kanyang harapan. Pero sa mga the moment na nakita kanya na ikaw ay nangangailangan ng tulong, ikaw ay ginawa niyang kaibigan at tinulungan kanya. Anong tawag doon? Biyayang, napakakamanghamangang biyaya na hindi natin lubos maisip na tayo mga makasalanan ay tinanggap ng Panginoon sa kanyang kaharian kahit hindi tayo karapat-dapat. At ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin in the process. At itong ginawa ng Diyos na ito ang tunay na pag-ibig. At itong pag-ibig na ito ay nagresulta ng buhay sa atin. So John 3:16 makes sense. For God so loved the world that He gave His begotten Son. For whosoever believed in the Son, kung naniwala tayo sa mahal na Panginoong Kristo, will not perish, hindi tayo masusunog sa mansyon na nagliliyab, but will have what? Ano yung resulta ng pag-ibig na yun? Everlasting life. Buhay na walang hanggan. Dahil sa ating mahal na Panginoong Kristo at sa pagliligtas niya sa atin, ang pag-ibig ng Diyos ay nagresulta ng buhay na walang hanggan. Ito yung sinasabi ni John, same author pala ng 1 John and 2 John, ang author ng John Gospel. No? At ito, kapatid, ang sinabi sa 9. No? Suggest, narito ang pag-ibig. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi sa tayo ang unang umibig sa Diyos. Hindi dahil inibig natin ng Diyos kaya inibig niya tayo, o dahil tayo ang unang umibig sa Kanya. Kundi, ano yung sinabi dito? Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang Diyos ang umibig sa atin. Pagbasa natin yung ilustrasyon kanina, nasusunog yung pamamahay, ninanakaw ng mga tulisan, yung mansyon, yung mga pag-aari ng mag-ama na ito. Meron bang resemblance ng mga gawa ng mga tulisan na ito na nagpapakita na iniibig nila yung mag-ama? Hindi. Ninanakaw nila yung bahay. Sinunog nila yung bahay. Inalipustan nila yung mansyon. Sinira nila yung ari-arian. Walang resemblance ng pag-ibig. Pero gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kahit hindi natin siya iniibig, inibig niya tayo. Kaya ang sabi dito, hindi sa tayo umibig sa Diyos. Hindi sa dahil pinili natin ang Diyos, kaya niya tayo inibig. No! Kundi, pinili niya tayo bago itinatag ang mundong ito. Inibig niya tayo bago itinatag ang mundo ito. In fact, ang sinabi ni Pedro, si Kristo ay namatay na sa krus ng Kalbaryo bago pa itinatag ang mundo ito. Imagine, that is predestination. Alam na ng Diyos kung yung gagawin niya para sa inyo bago pa kayo nilikha ng Diyos. At itong ginawa ng Diyos na ito, kapatid, ang tunay
na pag-ibig. Kaya ang sabi natin, ang Diyos ay pag-ibig. At kung tayo ay sa Diyos, dapat tayo ay marunong mag-ibigan sa isa't isa. Tingnan natin mamaya kung paano natin ito gagawin. Hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang unang umibig sa atin. Siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Tingnan mo natin yung word na pantubos. Dinumin niyang lalaki. Nino ating ginto o cellphone na dintang yung panahon may kailangan lang niyang lalaki rin si Buana Luwilier, M. Luwilier. Sino po yun? Magtaas po ng kamay. Siguro lahat tayo. O yung nang utang sa ibang tao. Diba? Na may collateral. Kapag nag-uutang ang tao, ano yung meron sa kanya? Meron siyang bigat na pasanin. Meron siyang agam-agam sa kanyang puso. Alam niya, datang yung panahon, itong pagkautangan ng kita, kailangan ng bayaran. Pero na mo nung ala kang marinig. Yeah. Pero ang taong may konsensya, kapag siya ay nang-utang, kailangan meron siyang plano na bayaran yung utang na ito. Ang nangyayari sa ating kapatid, na sa tuwing tayo ay nagkakasala sa harapan ng Diyos, ito ay nabibilang sa atin bilang utang. Kapag ikaw ay nagkasala sa harapan ng Diyos, ikaw ay nagsinungaling sa iyong kapwa, ikaw ay nagnakaw sa iyong kapwa, itong kasalanan na ito na nagawa mo ay ibibilang sa iyo ng Diyos bilang pagkakautang. At anong mangyayari? Pagdating ng panahon sa hukom, babayaran mo yung utang na iyon ng iyong buhay. Kasi ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Kung ikaw ay nagkakasala sa harapan ng Diyos, ikaw ay nagkakautang sa Kanya, pagdating ng panahon, yung pagbabayad mo ng utang na iyon ay ang iyong sariling buhay. Ikaw ay mamamatay at mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Ang iyong kaluluwa, kapatid, ay magdurusa sa dagat-dagatang apoy. Kaya mo bang bayaran ng iyong utang? Ito yung tanong sa Biblia. Sabi sa Biblia, hindi. Sapagkat para ikaw ay maging matuwid sa harapan ng Diyos, ibig sabihin wala kang pagkakautang sa Kanya. Kailangan wala kang gagawin kahit isang kasalanan. Sino sa atin ang hindi nakagawa ng kasalanan? Wala. Kaninang umaga lang, umilit yung ulo ko sa asawa ko. No? Pero, bawal yon. Ang sabi sa Biblia, kapag umilit yung ulo mo, kahit sa kapag-tao mo lamang, parang mo na siyang pinatay, kapatid. So, nagkasala na ako sa harapan ng Diyos. Nagkautang na ako sa harapan ng Diyos. Paano ko babayaran ito? Wala. Walang sino mang tao ang kayang bayaran o tubusin ang kanyang sariling kasalanan. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak, ang tanging anak niya, upang gawin siyang pantubos sa ating mga kasalanan. Siya yung magbabayad ng ating mga pagkakautang sa Diyos. Hindi natin kayang bayaran yung ating pagkakautang. Hindi natin kayang bayaran yung ating mga kasalanan. Kaya bumaba ang ating Panginoon. At nagkatawang tao upang ang kanyang buhay ang maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At kailangan may mamatay para mabayaran ng kasalanan. Kapatid, ang buhay ni Kristo ang siyang naging kabayaran ng ating kasalanan. Ang tumubos ng ating mga kasalanan. Ang nagbayad sa inyong pagkakautang. Kaya ngayon, malaya ka na. Wala ka ng bigat na nararamdaman. Wala ka ng nararamdaman na takot sa iyong puso. Sapagkat alam mong ikaw ay tinubos na ng anak ng Diyos. Marinig mo ito? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ba siya nararapat na purihin sa kanyang nagawa? Hindi ba siya nararapat na bigyan ng pagluluwalhati sa kanyang nagawa? Hindi tayo karapat-dapat na iligtas ng Panginoon. Tayo mga makasalanan sa harapan ng Diyos. Pero dahil dakila ang kanyang pag-ibig,
kaya niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak para sa atin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. 11. Mga minamahal, kung tayo inibig ng Diyos ng gayon, nararapat din naman na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Kung ang Diyos inibig niya tayo kahit hindi tayo nararapat na ibigin, ganun din dapat, kapatid, na tayo matutong umibig sa ating mga kapwa. Let alone, nasabi ng Biblia, kailangan tayo ay marunong umibig ng ating mga kaaway. Bakit? Dati tayo mga kaaway ng Diyos. Tayo ay mga rebelde sa kanyang harapan. Tayo mga tulisan, inaalipusta natin siya, binabalahura natin ang kanyang pangalan, ang kanyang mansyon, ang kanyang kaharian. Bagamat tayo ganun sa estado, minahal niya tayo. Kaya ganito rin dapat yung gawin natin. Mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang Diyos natin ay pag-ibig at nararapat lamang na ipakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating pamumuhay. Kahit tayo may mga kaaway sa ating pamumuhay, matuto natin na patawarin itong ating mga kaaway at ibigin natin sila. Ito ay na-discuss na ng ating pastor. No? Ano yung Good Samaritan? Ang isang Samaritano at ang isang Hudyo ay hindi pwede magsama yan. Magkaaway po yan, kapatid. No? Ang isang Samaritano at ang isang Hudyo, which is an Israelite, hindi sila pwedeng magsama kasi mag-aaway yan to the point na magpapatayan sila. Sila yung magkalaban. No? Parang let's say sa modern day, ang isang Palestinian at ang isang Israelita, nagigera yung mga yan, hindi sila pwede magsama. Pero ang Good Samaritan, bagamat alam niyang kaaway niya itong Hudyo na ito na sugatan, tinulungan pa rin niya. Pinakitaan niya ng pag-ibig, pinakitaan niya ng kahabagan. Ganyan din dapat yung gawin natin. Kahit alam mo, kaaway mo ang iyong nasa harapan, kapag siya ay nangangailangan ng tulong, ng pag-ibig mula sa iyo at kapatawaran, ibigay natin sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay hindi madamot sa Kanyang pag-ibig sa atin. Tayo nga, hindi tayo dapat na iligtas, pero ibinigay niya, isinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Dapat ganun din tayo, na hindi tayo nagtatago o nagkikimkim ng galit sa ating mga kapwa, bagkus patawarin natin sila sa kanilang mga nagawang kasalanan at mag-move on na tayo. Let God's love show in our lives. No? Minsan yung aking asawa, sa init ng kanyang ulo, meron siya matatandaan na isang tao sa kanyang nakalipas na sa kanyang nakaraan at may init yung ulo niya. Sasabi ko sa kanya, mag-move on ka na. No? Patawarin mo na yung tao na ito and let God do the rest. Minsan may maririnig ka mula sa ating mga pinuno dito sa syudad ng Mabalacat at sasabihin ng ating mayor, pinapatawad ko na sila and I will let God do the rest. Kahit mga kaaway niya sila. Ganyan din tayo, kapatid, na ang ating mindset ay gano'n. Kung ang Diyos ay pag-ibig, inibig niya tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. Ganon din kung meron tayong mga kaaway, ibigin natin sila kahit hindi sila karapat-dapat na ibigin. Ipakita natin sila kung ano yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, sa ating mamumuhay, upang ang pag-ibig ng Diyos ay maging ganap sa ating pamumuhay. Yun ang next verse. No? Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Paano natin malalaman na totoong inibig ka ng Diyos? Paano natin malalaman na ang pag-ibig ng Diyos ay naging sakdal na sa iyo? Na mayroon talagang ginagawa ang Diyos sa buhay mo? Kapag napatawad mo na ang iyong kaaway. Kapag minahal mo na ang iyong kaaway. Kapag marunong ka na magpatawad ng iyong kapwa, kapag kaya mo nang ibigay ang iyong sarili bilang serbisyo sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Itong bagay na ito, kapatid, ay resulta ng pag-ibig ng Diyos. Nalalaman natin ay ganito. Nananatili ang Diyos sa inyo kapag marunong kayong umibig sa isa't isa at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa bawat isa sa atin. Na ipapakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga kapwa-tao.
At doon natin sila na babahaginan ng totoong ebanghelyo ni Kristo. At kung nung minsan nga naisip ko, no? Kahit gaano ka ba mag-preach ng gospel ni Christ, kung hindi naman nakikita ng tao sa buhay mo, hindi sila maniniwala. Ang sinasabi mo, minahal ka ni Kristo kahit ganyan ka, minahal ka ni Kristo, minahal ako ni Kristo kahit ako'y makasalanan, minahal ako ni Kristo, binago niya ang disposition ng aking puso, sa biyaya ng Diyos ako'y naligtas. Pero hindi makita ng mga tao yung mensahe mo na iyon, kasi pagtalikod mo sa kanila, ang dami mong kaaway. Pagtalikod mo sa kanila, ang dami mong inaalipos ng mga tao, mainit ang ulo mo sa kanila. Ibig sabihin, hindi nagmamanifesto ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Ang sabi sa Biblia, kung totoong iniibig ka ng Diyos, kailangan ito ay lumalabas sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, kailangan tayo ay marunong umibig. Kaya nga, anong utos sa atin? Mga ibigan tayo sa isa't isa. What is the fruit of the Spirit? Love. Ano after na love? Kindness. Self-control. Bakit? Kasi kung wala kang love, hindi mo kayang kontrolin ang iyong init ng ulo. Mabilis kang mapalibuntok. Mabilis kang milalakogana. Balangoy kang akakit niya mo itaway ni, mapupusit na ka balangoy. Yan naman. Kung na naman ni sister, tapos italupa ng paslang, makapusit siya. Pero hindi ganon ang totoong mindset ng isang Kristiyano, kapatid. Minahal tayo ng Diyos, sadyang lupa tayong maslam. Ang Diyos ay pag-ibig. At kung ang Diyos ay pag-ibig at inibig tayo ng Diyos at nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kailangan nasasakdal din ang kanyang pag-ibig sa atin. Kailangan tayo ay marunong mag-ibigan at magmahalan sa isa't isa. Walang inggitan, walang tampuhan, walang selosan, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. 13. Dito'y nalalaman natin na kami nananatili sa Kanya at siya'y sa amin. Nalalaman namin na ang Diyos ay nananatili sa amin. Nalalaman namin na ang Diyos ay patuloy kaming pinapabanal. Nalalaman namin na ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy kaming itinutuwid sapagkat mayroon siyang ibinigay sa atin bilang katibayan, bilang down payment na kanyang tatapusin ang kanyang layunin sa buhay natin. Sino ang down payment na ito na ibinigay sa bawat sumasampalataya kay Kristo? Ang banal na Espiritu. Ano yung dahilan kung bakit tayo? Sino ba'y kumuha na ng plan dyan? O kumuha ng sasakyan sa bangko? Ano yung garantiya mo sa bangko na ikaw ay totoong magbabayad? Hihingi siya ng down payment. No? At yung down payment na iyon, kapag hiningi sa iyo, ang expect nung dealer na babayaran mo ng buo yung utang mo sa kanya. Kasi nagbigay ka ng down payment eh. Ang tao, minsan, hindi niya kayang gawin yun. Pag magbibigay siya ng down payment, ilang buwan lamang, hindi na niya itutuloy yung sasakyan. Kukunin ng bangko ang sasakyan. Mawawalan siya ng sasakyan. Pero ang kaligtasan ay hindi ganyan. Ang kaligtasan ay ganito. Kapag nais kang iligtas ng Diyos at iniligtas ka niya, mayroong down payment na ibibigay ang Diyos sa iyo. Ang down payment na yan ay ang Espiritu niya na ibibigay niya sa bawat sumasampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. At kapag ang Diyos nag-down payment siya sa atin, hindi siya magbaback out after 3 months, 4 months, 10 years, 15 years na siya ay nagbabayad ng kanyang down payment sa atin. Hindi siya magbaback out. Kamukha ng tao, kapatid. Ang tao meron siyang kapasidad na mag-back out. Pero ang Diyos, once na ibinigay niya ang kanyang down payment, tatapusin niya yung kanyang gagawin sa atin. Kaya nga paniwala natin, kung nais kang iligtas ng Diyos, ililigtas ka niya. If you are saved, you are saved. Kasi tatapusin ng Diyos ang kanyang layunin. Ano yung sinabi ni Pablo? Siya na nag-umpisa ng mabuting gawa ay kanyang tatapusin.
Kung nagbigay siya ng down payment, babayaran niya yan in full. Kaya ito ang totoong pag-ibig ng Diyos. Hindi siya marunong mag-back out. Ang tao, ibigin ka niya. Kahit mag-shota lang. Sabihan natin, 7 months lang mo rin. Kaswit na rin. Pero 7 months lang rin, mag-break lang rin din. Walang forever, ha? Tama na yan? Pero sa Diyos, may forever. Why? Because our God, ang ating Panginoon Kristo, is the everlasting Father. The Father of everlasting. Lahat ng mga bagay na walang hanggan ay galing sa Kanya. Pag-ibig na walang hanggan, kaharian na walang hanggan, buhay na walang hanggan. At kung inibig ka ng Diyos, ito ay pang walang hanggan. Hindi siya 30 years, 50 years, or 60 years. No. This is eternal. No? 14. At nakita namin, sabi ni Juan, at nasaksihan, na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ito yung patotoo ni Juan, kapatid, na isa siya sa mga nakasaksi na yun. Di ba siya yung nagsulat ng Gospel of John? And Gospel of John is one of the 4 fundamental Gospels. Kung nais mong malaman kung sino si Kristo at kung anong nagawa ni Kristo para sa iyo, upuin kayo maliwala at magtiwala at sumampalataya sa Kanya, basahin mo yung 4 na book na yan, Matthew, Mark, Luke, and John. At sabihin mo sa akin kung hindi reliable ang Panginoon, kung hindi mapagkakatiwalaan ng Panginoon. Kung babasahin mo lamang yung 4 na libro na yan, magtitiwala ka sa Kanya, kapatid. Ang sabi nito ni Juan, ako'y saksi na nakita ko na ang anak ay isinugo ng Ama sa sanlibutan na ito upang gawin ang kanyang layunin. Ano yung layunin ng anak? Iligtas tayong lahat. At ang pagliligtas ng anak ay ayon sa kanyang pag-ibig sa atin, na bagaman tayo mga tulisan at hindi tayo karapat dapat na iligtas, inibig pa rin niya tayo. Remember the thief in the cross. The thief on the cross, kapatid, ay isang tulisan. Simula mo siya ipinanganak hanggang siya ay bago mamatay sa krus. Siya isang makasalanan, hindi niya kilala si Kristo, hindi niya narinig si Kristo, hindi niya alam kung ano yung ginawa ni Kristo. First time niya makita si Kristo na nakapako sa krus kasama niya. So ang unang iniisip niya, bagay na makapako yan kay krus. At nung totoong bagay na makapako yan kay krus, dapat iligtas din sarili na. Kasi di man dapat patsugarin eh. Yun yung sinasabi ng tulisan. Pero tingnan mo ang pag-ibig ni Kristo. Bagaman ang tulisan na ito ay tinutuya siya, ano yung ginawa niya? Pinalangin niya ito. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nalalaman ni Kristo na dati tayo yung mga ganyan. Tayo yung mga patay sa ating mga pagsalansang. Tayo hindi karapat-dapat sa harapan ng banal na Diyos. Pero dahil sa panalangin, intercessory prayer ng ating Panginoon na Kanyang ibinigay ang Kanyang sarili para sa atin, dinggin ng Ama ang panalangin at itong tao na ito, isang tulisan, ay binago ang kanyang pag-iisip, ang kanyang puso at nakilala niya si Kristo. Ano yung pag-ibig ng Diyos? Ang pag-ibig ng Diyos ay naibuo sa atin. Paano natin malalaman na inibig tayo ng Diyos? Kapag nakilala natin siya. At noong mga oras na yun, nakilala ng tulisan kung sino ang nasa harapan niya. Hindi pala siya yung tao na nagpapanggap lamang si Kristo, kundi siya pala ang tunay na Kristo, ang tunay na Hari. At ang sabi niya, Jesus, sasama ako. Isama mo ako sa iyong kaharian. Imagine, nalaman ng tao na ito na may kaharian. Ang kasama niya nakapako sa krus at ang kaharian niya ay pangwalang hanggan. 15. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya'y sa Diyos. Ano yung sinabi dito? Kung sino sa atin ang nagpapahayag ng ating mahal na Panginoong Kristo, ang totoong isinugo ng Diyos para sa atin, ang totoong tagapagligtas, ang totoong anak ng Diyos, ay ibig sabihin nun, nananahan ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano kasi yung
signs na ikaw ay inibig ng Diyos. Ikaw ay ipinanganak muli at nakilala mo siya. At kung nakikilala mo na ang ating mahal na Panginoong Kristo ang anak ng Diyos na isinugo para sa iyo upang iligtas ka, ikaw ay nagsisi at naniwala sa Kanya at sa Kanyang Ebanghelyo, then the love of God is in you. John 3:16. For God so loved you that He gave His only begotten Son to you, that if you believe in Christ, you will not perish but have eternal life. That is not universalism, kapatid. Hindi namatay si Kristo para sa mga hindi naniniwala sa Kanya. Kundi namatay si Kristo para sa mga pinili ng Ama para sa Kanya upang sila ay maniwala sa Kanya. Ito ang dakilang biyaya ng Diyos na naibuos sa mga mangilang-ilang tao lamang. Kaya nga mapalad kayo, kapatid. Pwede naman yung inyong kapitbahay. Pwede naman yung inyong katabing bahay o yung mga kaibigan nyo, kaanak ninyo, ang baguhin ng Diyos. Pero bakit ikaw? Yan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. 16. At ating nalaman at sinasampaltayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Inulit ito, kapatid, ni Juan sapagkat ito ay mahalaga. Nakilala mo si Kristo at ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Minahal ka muna ng Diyos at ikaw ay sumampalataya kay Kristo. Saan natin nabasa yan? Ephesians chapter 2. For by grace you have been saved. Grace and love and grace. Minahal ka muna ng Diyos. Binigyan ka ng biyaya ng Diyos at iniligtas ka ng Diyos. Kaya nga ikaw ay ligtas na. Ito'y hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ito ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano natin malalaman na tayo ay nakatanggap ng biyaya mula sa Diyos, ng pag-ibig mula sa Diyos, kapag ikaw ay nagsimula ng sumampalataya kay Jesus? Kaya meron tayong paniniwala. Regeneration precedes faith. Na kailangan baguhin muna ng Diyos ang disposition ng ating mga puso bago man natin makilala ang Diyos. Ang pagbabago ng Diyos ng disposition ng puso ng tao ay tinatawag natin regeneration, ang pagbubuhay muli sa tao. At ito'y ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at biyaya. Panoorin ninyo, kapatid nyo, na pag-aralan natin ng Wednesday upang mas lalo natin maintindihan nyo itong konsepto na ito. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. Ang sinasabi dito ng Panginoon na kung inibig natin yung ating mga kapwa-tao, kailangan manatili tayo doon sa estado na iyon. Magkakaroon ka ng bagong kaaway. At kung magkakaroon ka ng bagong kaaway, manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Patawarin mo itong kaaway na ito. Kung napatawad mo itong kaaway na ito, kinabukasan, may bago ka na naman kaaway. Minura ka na naman nung kapitbahay mo. Kasi nagpapatugtog ka ng gospel songs na malakas sa iyong bahay. Inaway ka ng kapitbahay mo. Masyado na mo basikan yung patugtog mo. Kaysa sa mainit ang uminit yung ulo mo sa Kanya, patawarin mo na lamang siya. Ang pag-ibig ng Diyos ay dapat nananatili sa atin sapagkat ang Diyos ay nananatili sa atin. Ang kanyang Espiritu ay nananatili sa atin. At ang taong nananatili sa pag-ibig ay nananatili din sa Diyos. Okay? Kung inibig tayo ng Diyos ng eternal, dapat sikapin din natin, ibigin natin yung ating mga kapwa-tao hanggang kakapiatan. Hindi to 3 years or 5 years lamang na kaya mong patawarin ng inyong mga kaaway, kundi dapat hanggang sa huling segundo ng iyong buhay ay kaya mong magpatawad at mahalin ang iyong mga kapwa at kaaway. 17. Dito ay naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Ito yung best verse sa lahat. Malalaman natin ito. Na ang pag-ibig ng Diyos ay may kinalaman sa paghukom ng Diyos.
At kapag sinabi paghukom or judgment, ano ibig sabihin nun? Kapag ikaw ay nasa harapan ng isang judge, ano yung sasabihin ng judge? Dalawang words, dalawa lang verdict. Guilty or not guilty. At kung hindi ka iniibig ng Diyos at ikaw ay isang makasalanan, sa kanyang harapan, ano yung verdict sa'yo? Guilty. Hindi lang siya matatapos sa guilty. Guilty beyond reasonable doubt. Walang kaduda-duda, ikaw ay isang makasalanan. At walang kaduda-duda, ikaw ay mapupunta sa impyerno. Hindi ka na pwedeng, Panginoon, please, patawarin mo ko. Please, hayaan mo na, bigyan mo pa ako ng second chance. No. Naalala niyo yung parable na kapag nilagay ka na sa impyerno, hindi ka na makakaalis doon? Kahit anong gawin mo, hindi ka na makakaalis doon. Because you are guilty beyond reasonable doubt. Pero kung nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos at naibuhos sa iyo ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, ikaw ay haharap sa kanyang paghukom, nasuot-suot mo ang katwiran ng kanyang anak. Nasuot-suot mo ang katwiran ng ating mahal na Panginoong Jesucristo at ang makikita ng hukom, hindi ang iyong kasalanan, kundi ang buhay at katwiran ni Kristo na kanyang binayaran na ang iyong kasalanan at isasabihin ng hukom sa iyo, you are not guilty. You are free to go. You are saved. Hallelujah. Ito ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagresulta ng kaligtasan. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagresulta ng verdict na not guilty. At ito'y sinabi din ni Juan, dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin. Paano natin malalaman na totoong inibig tayo ng Diyos na kahit ang ating mga kaluluwa ay kanyang ililigtas kahit hindi karapat-dapat. Tayo'y magkaroon ng lubos ngayon na pagtitiwala sa paghukom. Tayo ngayon ay tatayong matatag na mayroong confidence na nakatayong mayroong lakas ng loob. Amen. Na malalaman mo na kung ikaw ay haharap sa white throne judgment at bubuksan yung mga libro ng iyong mga gawa at titignan ng Diyos kung ano yung ginawa mo, ang makikita ng Diyos ay hindi ang iyong sariling gawa, kundi ang gawa ni Kristo na naibuwas at naibigis sa iyo. Sapagkat kung ano siya, kung ano ang ating Panginoong Jesucristo, ay gayon din naman tayo sa sanlibutan nito. Kaya nga dapat, kung ang ating Panginoong Jesucristo ay pag-ibig, dapat ganyan din tayo sa ating mga kapwa-tao. Kung ang Diyos ay pag-ibig, dapat mag-ibigan din tayo sa isa't isa. 18. Kung wala na tayong takot na humarap sa hukom, ibig sabihin, totoo ang sinasabi ng Biblia. Walang takot sa pag-ibig. Kung totoong minahal ka ng Diyos, magtiwala ka sa Kanya at mawawalan ka ng takot. Alam niyo, kinakanta natin in Christ alone. Ang sabi ng last stanza, no fear in death, sabi niya. Walang takot kahit sa kamatayan. Yun ang kapangyarihan ni Kristo sa bawat isa sa atin. Nalalaman natin kahit kunin ka na ng Panginoon, ngayong oras na ito, ikaw ay mamamatay na nakasmile. Ikaw ay mamamatay na mayroong tuwa at galak sa iyong puso. Na nalalaman mo na ikaw ay iniibig ng Diyos. Walang takot sa atin. Mayroong isang kwento, kapatid, kahit malapit na yung oras. May isang kwento na mayroong isang Kristiyano na nakasakay siya sa eroplano, no? At sa katabi ng Kristiyano na ito, mayroong isang tao na Kristiyano din, pero hindi ganun kalalim yung kanyang pananampalataya. So yung eroplano, kapatid, habang nasa ipapawid, biglang karoon ng massive turbulence. Gumanyan siya. Kapag sino po yung nakasakay ng eroplano, kapag gumanon yung eroplano at malakas yung shake, matatakot ka talaga. Piling mo magka-crash na siya, no? At ito yung nangyari, kapatid. Nagaganyan ng eroplano, nanginginig na yung mga tao sa loob, bumaba na yung mga oxygen mask, bumaba na yung pressure sa cabin. Ibig sabihin, may nangyayaring hindi maganda sa eroplano.
Yung isang Kristiyano na medyo mahina pa yung pananampalataya, tumingin siya sa kanyang kaliwa. Yung tao na may malakas na pananampalataya. At kung tinignan niya itong tao na ito, nagtataka siya, bakit hindi siya nag-react? Yung mga tao na nandun, nag-hysterical na, natatakot na, numiiyak na yung iba, nagsisigawan na, siya, nakaupo lang siya, at nakapikit ang kanyang mata. Di ba ba kayong naaalala ganyan? Si Jesus. Si Jesus, nung siya ay nakasakay sa bangka, at bigla na lumakas yung alon, yung hangin, bumagyo, yung mga disipulo ay nagwawala. Sabi nila, Guro, wala ka bang pakialam sa amin? Pwede kaming mamatay. Ang sarap pa ng tulog mo. Ganyan din yung nangyari doon, kapatid. Itong Kristiyano na ito nakaupo, nakikita niya na ang mga tao ay nagwawala na para bagang mamamatay na sila. Pero itong tao na ito, isang Kristiyano, ay nakapikit na para bagang walang nangyayari. Bakit? Kasi hindi siya nakakaramdam ng takot. Bakit? Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay naibuhos sa Kanya. Walang takot kahit sa kamatayan, sapagkat alam natin ang ating kaluluwa ay may pupuntahan. Diba? Sabi nga ni Pablo, sabi niya, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ang mamatay ay pakinabang pa. Marahil lang nasa isip ng tao na yun, O Lord, your will be done. Kung nais mo na kunin mo ng aking kaluluwa, ako ay nagagalak na tatanggapin ko ito. Hindi siya natakot. Walang takot sa pag-ibig ng Diyos, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Kapag alam mo ang sakdal na pag-ibig, the perfect love of God, ang kanyang pag-ibig ay totoo, ang kanyang pag-ibig ay tapat, ang kanyang pag-ibig ay dakila. Kahit anong mangyari sa buhay mo, patuloy ka pa rin iibigin ng Diyos sapagkat ang pag-ibig niya ay eternal, walang hanggan. At itong pag-iisip na ito ang nagpapalayas ng takot sa atin. Ang sabi ko nga sa asawa ko, minsan, hindi naman ako natatakot kasi baka mamamatay ako na hindi tayo magkakaanak. No? Yung takot ko lang is baka mamatay ako na hindi ko nakikilala o nakalimutan ko si Kristo. At itong bagay nito, kapatid, yung pinanghahawakan ko hanggang sa mga oras na ito, na ang takot ko ay mawala si Kristo sa akin. Pero kung naka sa akin si Kristo at ako'y sa Kanya, ang takot na iyon ay wala na. Tandaan, tayo'y umiibig o marunong tayong umibig o iniibig natin ang Diyos dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kapag nabibigay ka ng roses sa iyong kasintahan dahil iniibig mo siya, binibigyan mo ng roses ang iyong kasintahan kasi iniibig mo siya, special sa iyo. Diba? Ganyan din dapat tayo sa ating Diyos. Kung ang Diyos ay special, ibinibigay natin kung yung special para sa Kanya kasi iniibig natin siya. Pero minsan nakakalimutan natin na masyado tayo nakafocus sa mga ibinibigay natin para sa Diyos, yung ibinibigay natin sa iglesia, yung ibinibigay nating mga pagtatrabaho para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Masyado tayo nakafocus sa ating sarili na nakakalimutan natin na kaya naman natin ginagawa yung mga bagay na iyan, kaya lang naman tayo nagtatrabaho ng matindi, kaya naman tayo nagpapalaganap ng Ebanghelyo na matindi, kaya tayo nag-a-attend ng church, bakit tayo nagbibigay ng tithes and offerings sa ating iglesia, kung bakit tayo tumutulong sa ating mga kapatid, kung bakit natin sila iniibig at bakit natin pinapatawad yung ating mga kaaway, ay dahil hindi tayo magaling. Ay hindi dahil mas magaling ka kaysa sa ibang tao, kundi dahil naibuhos nung una pa lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ito ang dahil. Kaya nga pinupuri natin, pinasasalamatan natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Iniibig ka ng Diyos dahil siya ay pag-ibig. Kung iniibig mo ang Diyos, dapat pinapakita mo. Diba? Sabi ko nga, ang pag-ibig ng Diyos ay nagiging sakdal. Minsan may mga kapatid tayo na nawawala na sa iglesia. Pero kung babalik sila dito na masaya, nagagalak. Kasi alam nila ang kanilang kapatid kailanman hindi sila itinakwil. Gaya ng
prodigal son, na isang anak na nagpakalayaw at babalik sa ama at tinanggap pa rin siya ng ama. No? Mag-ibigan tayo sa isa't isa upang maging sakdan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito yung tanong bago tayo matapos. Iniibig mo ba ang Diyos? Yes. Mahal mo ba ang Diyos? Yes. At tanong, bakit mo mahal ang Diyos? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at siya ang unang umibig at nagmahal sa atin. At nalalaman natin itong katotohanan na ito, yung gagawin natin sa ating buhay, purihin, sambahin, dakilain natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo manalangin ng may